Lagot na, matindi to. VP Sara nagsalita pa tungkol sa Bicam, Kamara, Senado, Palasyo na tamemi lahat. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! VP Sara, ayun sa wakas, nagsalita na tungkol sa Bicam. Ayun bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Suportahan natin yan at syempre pagpatuloy natin. Blank space. Ito, pag-usapan natin. Ayan si VP Sara nagsalita na tungkol sa mga blank-blank na yan. Patungkol sa impeachment. Pabor. Pabor talaga dito si BBM sa impeachment na to. Pakinggan po natin. Naharang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. Paliwanag ni ES Bersamin ang inihayag na pagtutol ni Ito sinasabi ngayon. Itinatanggi ng kampo ni ni BBM, according to Bersamin, na hindi niya pinipigilan ang pag-usad ng impeachment. Sige. Tutuloy ko yan mamaya. Ipakinggan niyo po muna ito. Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang niya. Ngunit sa huli, ang House of Representatives pa rin ang masusunod kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment complaints na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Oh, really? So sinasabi dito na parang labas na yung Pangulo sa kung ano ang magiging desisyon ng Kamara sa impeachment ni VP Sara. So para sa akin, ang tingin ko dito is parang hindi niya naman talaga hinaharang yan. 'Di ba? Hindi niya hinaharang kasi alam niyo kung bakit ko nasabi yun. Kung talagang ayaw niya talaga yan, kung halimbawa, may pinagsamahan kami niyan, kailangan kahit papaano idepensa ko naman yan. 'Di ba? Ipagtanggol ko naman, total malaki din naman ang naitulong sa akin ng mga yan. 'Di ba? Gagawa ka ng paraan 'Di ba? Pero wag na natin tignan doon kasi parang wala na yun, sunog na yung ganun. So ikaw kung talagang hindi ka talaga kasabwat doon sa kumbaga, wag na sabihin kasabwat, pangit pakinggan. Kumbaga kung ikaw talaga pinipigilan mo talaga, is may magagawa ka. Ikaw yung pinakamataas sa buong bansa. Ikaw yung sinusunod ng lahat. Kahit sabihin natin na Kamara yan, may say ka pa din. Siyempre, presidente. Ibig sabihin, mas mataas pa ang presidente sa Kamara. Ay, mas mataas pa ang Kamara sa presidente. Di ba? Kung ikaw may boses, kung magsasalita ka, hindi pa pwedeng hindi sila makinig sa'yo. Ano pa ang silbi ng pagiging presidente kung mataas ang mga nandiyan sa Kamara? Di ba sana hindi na tayo nagkaroon ng presidente? Kamara na lang. Di ba? Tama ba ako mali? Kung tutuusin talaga, may magagawa kayo. May magagawa ka para pigilan yan. Pwede mong patahimikin yung mga yan Pwede mong swetuhin, pwede mong suwayin. Kaso hindi yun nangyayari. So nandoon na tayo sa nagsalita. Nagsalita siya na, wag na ganyan i-impeach, ganito, ganyan. Pag mag-aaksaya lang tayo ng oras. Kumbaga salita lang yun. Pero iba pa rin yung may gawa. 'Di ba? Kapag ginawa mo, is doon mo makikita talaga yung tunay na leader talaga. Na syempre, ipapakita mo sa kanila na kailangan nilang umilag-ilag sa'yo. Kaso hindi mo pinapakita Kaya patuloy sila sa ginagawa nila, patuloy silang nagtatapang sa mga ginagawa nila kay VP Sara. What we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking He's not blocking, he cannot do that because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Ang ibig sabihin, binibigay niya yung desisyon sa lower house, Sa lower house. So parang nagdidesisyon na lang ng Pilipinas ngayon ang lower house. Lagi naman ang lower house na lang. Kawawa naman yan. Kawawa naman lahat ng mga tao, 'di ba? Wag na tayo magkaroon ng presidente kung lower house lang lahat ang nagdidesisyon. Dito, okay? Pinapalabas kasi nito mga Bayan Black na
hinaharang ni Marcos itong impeachment kay BP Sara. Ang punto ni Bersamin, opinion lang ito ni BBM na hindi siya pabor sa impeachment. Pero magkahiwalay na branch po ang executive. Ayun, yun ang pinagkakatampo ng Makabayan Black na nagsalita si PBBM na ganun. Na hinaharang niya. Parang sinasabi ng Makabayan Black, hinaharang yung pagpapa-impeach kay VP Sara. Oh. Kaya nga yan yung sinasabi ko, parang napabayaan sila eh. Kaya yan parang umaabuso na sila sa ginagawa nila. Kita nyo ngayon lang naman nagbibida-bidahan yung Makabayan Black. 'Di ba? Dati nakikita mo lang yan sa kalsa-kalsada para rally. Ngayon nasa kongreso na. 'Di ba? Big time na. So kita mo naman ngayon pati yung presidente pinag-iisipan ng masama. Oh. Oh, kita nyo naman mga utak niyan. Kita nyo yung mga ginawa nyo sa kanila. Sa pagbibigay nyo sa kanila, ayan ang naging resulta. Mga naglakihan ng ulo. But legislative, so kung itutulak ito ng Kongreso, hindi haharangan ni Marcos dahil magkahiwalay nga sila. Yan po, ang paliwanag ni Bersamin sa bintang, marami nagbibintang So yung mga nagsampang magkahiwalay. impeachment hinaharang. So parang ang ibig sabihin, labas na yung palasyo sa kung anong magiging desisyon ng Kamara. Di umano ni BBM. Parang Poncio Pilato lang, no, hugas kamay. Ang komentaryo ko dyan, tantanan nyo nga kami. Huwag nyo nga kaming arti-artihan. Niloloko nyo kami. Arte nyo yan. Alam naman natin na si Marcos talaga ay pabor sa impeachment. That is public knowledge. Yung sinabi niyang yun, iwas pusoy. Ugali ng boss mo yan, Bersamin, na si BBM ay iwas pusoy. Tigil-tigilan nyo kami. Dyan Kumbaga parang gusto itatak sa mga tao na, o kita nyo, labas ako dyan sa kung ano magiging desisyon. Parang kay ano, di ba? Kay Poncio Pilato, no? Kay Barabas, tsaka kay Jesus. O, di ba? Tipo na, o kayo na humusga dyan. Parang ganun. Kung sino ang gusto nyong palayain. Si Barabas ba o si ano, di ba? O, kita nyo, ang pinalaya ng mga tao si Barabas. Kaya parang ganyan ang ginagawa ngayon kay VP Sara. 'Di ba? Yung mga Barabas, ang dami-dami nating nakikita, ang dami-dami nating nababalitaan na mga gumagawa ng mga katarantaduhan. Pero si VP Sara na walang ginagawa kundi ang kaayusan ng ating bansa at tumulong sa mga Pilipino, siya pa yung napaparusahan. 'Di ba? Siya pa yung nagsasaper. O tapos ibibigay yung desisyon sa lower house. Bahala na kayo kung ano iisipin nyo, kung ano magiging desisyon nyo. Kayo na bahala kung itutuloy nyo ang impeachment. 'Di ba? Para tayong na panahon ni Poncio Pilato na parang naghuhugas na lang tayo ng kamay. Kasi talaga kung tutuusin, meron kang magagawa. 'Di ba? Meron. tama ninyong yan. Walang naniniwala. Nagkataon lang, kaya hindi umuusad yung impeachment kasi naduduwag yung mga congressman pumirma. Kasi sasalya sila sa election sa Mag-e-election 2020. kasi. Ngayon 2025. Oo, kaya tumahimik yan eh. 'Di ba tumahimik ngayon yan, hindi masyadong mainit. Parang pinabayaan muna nila yung Makabayan Black sa ere. 'Di ba? O bahala na muna kayo diyan. O mag-e-eleksyon na, kailangan asikasuhin na muna namin yung sarili namin. Kung paano namin mapiplease yung mga tao na iboto kami. Kasi masyado tayong masisira kapag si VP Sara tinutukan natin kasi maraming taong kumakampi sa kanya. O, so parang tactical moves ang ginagawa nila. O, ang tanong, makabalik pa kaya kayo sa mga posisyon nyo? Manalo pa kaya kayo sa susunod? O, depende na lang sa mga nasasakupan nyo kung sila'y magtitiwala pa uli sa inyo. Dahil alam nila, malakas pa rin ang Sara, malakas pa rin ang Duterte. Yaan ang totoo niyan. Hindi ibig sabihin hinaharang ni Marcos. Pambihira. Kung haharangin ni Marcos at meron siyang kakayanang harangin, kung meron man siyang guts at hindi siya weak harangin, meron siyang kaya niyang harangin ang impeachment, isipin mo kayo ni team ni Marcos. Si VP Sara. Oo. Ha? Tingnan niyo mabuti. Magka-unity team yan. Pero hinayaan niyang karnihin ng pinsan niya. Hinayaan niyang karnihin at pupugin ng Kongreso sa pagkaliit-liit na confidential funds na pati naman si Marcos may confidential funds. Huwag nga nga kaming lokohin. Ginagawa niyong bobo mga Pilipino dyan sa kakaarte ninyong yan. Na kunwari, hinaharang pa ni... Kumbaga ito ang sinasabi ni Coach Oli dito, hindi dahil sa napahintuyang mga yan, is parang yung salita ni PBBM ang pinakinggan nila sa ganun.
Kung tutuusin talaga, kaya huminto yung mga pipirma sa impeachment ni VP Sara. Kasi nga naman, tama naman si Coach Oli doon. No, dahil mag-e-eleksyon na. 'Di ba? Alam nila kung gaano kalakas ang mga Duterte. At nakikita at nadidinig naman siguro nila na napakadaming kumikriticize sa mga ginagawa nila sa mga Duterte. Sa mga ginagawa nilang pag-iimbestiga sa mga Duterte, ang daming nagkikriticize sa kanila. So hindi nila magagawa yan ngayon. Kasi kapag ginawa nila ngayon yan, mayayanig sila ang masisira. Babagsak ang political career nila. 'Di ba? Ngayon kung si VP Sara mahina, no, hindi malakas ang mga tao, ay hindi ano yan. Tuloy-tuloy pa rin sila diyan kahit mag-eeleksyon. Pero syempre kung hindi naman malakas si VP Sara sa mga tao, syempre hindi naman mananalong vice president yan. Hindi naman irerespeto ng kahit sino yan. 'Di ba? Pero nakikita naman natin si Sara Duterte, talagang minamahal ng mga tao. At talagang matatakot kayo dyan kasi ang kakampi niyan, taong bayan. Kaya nga naiinis yung kamera sa mga taong bayan na kumakampi kay VP Sara, yung mga taong dumidepensa sa kanya. Kaya sila nagagalit. Mantakin nyo, masama na yung sinasabi nila kay VP Sara, pero ang kinakampihan pa rin ng taong bayan si VP Sara. Tapos sa kanila pa nagagalit. Paano ba naman hindi kami magagalit sa inyo? Si VP Sara may pruweba talaga na talagang may naitulong at meron silbi ang mga Duterte sa mga Pilipino. Kayo, ano na itatak nyo sa mga Pilipino? Wale. Weak si Marcos, kung strong yan, hindi niya hinayaan yung katandem niya. Oo. Lapain ng Kongreso. Kasi Kasi kung ako sinasabi ko may magagawa ka eh. Di ba may magagawa ka? Kayang-kaya mo yan, hindi mo hahayaang lapain yung katandem mo. Di ba? Kayang-kaya mo swetohin, lalo na insan mo yung ano. 'Di ba? Kayang-kaya mong pigilan 'yan. ang katandem ko si Sara, kung magkatandem may kami magagawa halimbawa, ka. ako ay presidente at vice president ko siya at mag-iisang partido kami ng kampanya under the unity team. Hindi ako papayag. Nakarnihin siya ng Kongreso dahil sa confidential funds. Sasabihin ko, ako nga mas malaki confidential funds ko, ba't di nyo ako karnihin? Karnihin nyo kaming parehas. Oo. Walang paninindigan niya si Marcos eh. Di ba? Kaya yung sinasabi niyong impeachment, hindi totoo. Una, kung talagang walang kamay dyan si Marcos, magiging House Speaker ba? Magiging Speaker ba? Itong si Martin. Oo, tama. Minsan Siya nga may nagawa para maging speaker si Tambi. 'Di ba? May nagawa siya para maging speaker 'yan. Paano pa kaya yung pagpapahinto? O para pigilan nila si VP Sara sa mga confidential fund na ibinibintang kay VP Sara. 'Di ba? Ibig sabihin, may magagawa siya. Gaya na paulit-ulit kong sinasabi. 'Di ba? Presidente ka eh. Ikaw ang power eh. Hindi naman yung Kongreso eh. Kahit sabihin magkabukod kayo eh. Nasa iyo ang power. Kaya nga presidente. President. 'Di ba? Kumbaga syempre sa presidente natin, hindi ko naman siya binabastos o ano no. Kumbaga, ang sinasabi ko lang sa kanya is meron siyang magagawa. 'Di ba? Kung talagang gugustuhin niya, kaya niyang pigilan yung kahit na ano. Kasi nagawa niya nga kay Tambi na iluklok si Tambi bilang speaker. 'Di ba? yan eh. Sino ba to si Martin? Ang dami mang mas maayos. Mas politically known. Mas may galamay kaysa kay Martin. Bakit siya ang nakaupong speaker? Dahil may kamay si Marcos. Tigilan nyo nga ang panluloko sa mga kababayan natin. May kamay dyan si Marcos. Kung hindi si Marcos ang presidente at si VP Sara, hindi makakaporma yan. Hindi magiging speaker dyan si Tambi. Tamba. Kaya lang nakakaporma yan dahil Marcos ang nakaupo. Sino ba yan si Tamba? Kung walang Marcos. Di ba? Diyos ko, ngayon nga lang sumikat ang pangalan yan eh. Di ba? Ngayon nga lang nakilala yan eh. Kaso nga lang mali yung pagsikat ng pangalan niya eh. Tagilid eh. Ako nga hindi ko kilala yan eh. Di ba? Si Tambi. Ngayon lang talaga. Kaso talaga nakilala siya sa maling pagpapakilala. Hindi siya nakilala bilang talagang sa serbisyo publiko. Serbisyong ewan. So please, tigilan nyo na yung drama ninyo na hinaharangan ni Marcos ang impeachment. Hindi yan totoo. Ako'y naniniwala na si Marcos ay pabor sa impeachment.
Narinig nyo ang sagot ni BP Sara patungkol dyan sa vice cam? Ako parang ganun na din nagiging paniwala ko eh. Parang pabor na din siya sa impeachment eh. 'Di ba? Di naman sa pag-aano. Kasi uulitin ko, meron kang magagawa. Kasi meron kang mga nagawa eh. 'Di ba? Para mapwesto diyan yung mga dapat ipwesto. Oh. Narinig nyo na. Hindi nyo pa narinig, no? Ito yon. Katahimikan ang sagot ni BP Sara sa vice cam yan. Bakit? Yung sagot ni BP Sarang katahimikan ay napakalakas na sigaw. Na parang sinasabi niya, buti nga sa inyo, lusutan nyo yan. Dahil ang kalaban nyo ngayon ay taong bayan. Oo. Taong bayan. Siyempre, taong bayan, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dyan. 'Di ba? Lusutan nila ngayon yung problemang yan. Pero sa tingin ko ngayon, ako parang malulusutan nila yan. Siyempre, ano ba naman ngayon ang ano? Ano ang administrasyon ngayon? Gagawa't gagawa ng paraan, 'di ba? Pero talagang kung sa ibang administrasyon na, kung uungkatin yan, ay talagang magigisa na sila lahat yan. Pero sa panahon ngayon, parang nag-aalangan pa ako eh. Tingin ko parang malulusutan nila yan. Ayan ang naniningil ng explanation at hindi nyo kayang ipaliwanag. Labas ako dyan. Hindi nyo kayang idikit sa akin yan dahil kayo ang gumawa ng kalukuhan. Oo. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. Wala na kayong maituturo. Kasi itong mga politikong ito, irresponsible ito. Wala silang kayang gawin kung hindi mag-point fingers. Ituro kung sino-sinong mga tao. Ang mahirap nga, baka mamaya pati yan isabit si BP Sara eh. Halimbawa, maubusan na sila ng ebidensya. Yung mga ebidensya talaga nila, hindi umaano, hindi nagkiklik. Baka mamaya kung sino-sino na ituro ng mga yan. O si Sara Duterte, kasama dito eh. Si Sara Duterte may pasimuno nito eh. Oh, kung ano-ano nga binibintang kay Sara Duterte, di ba? Hindi nila kayang panindigan yung mga maling gawa nila. Ang lagi nilang excuses, na tulad nitong sagot, Marcos, bangag ka, sabi ni PRRD. Ano ang sagot? Fentanyl. Isinisi sa iba kaysa nagpaliwanag sa taong bayan kung siya nga ay bangag o hindi siya bangag. Ganyan sila. Yan ang nagiging kulang. Yung pagpapaliwanag. Kasi halimbawa may ibinibintang sa yung isang pagbibintang, di ba? May binibintang sa iyo. Dapat talaga is nililinaw mo. Dapat pinapatunayan mo. Siyempre kasiraan ng pagkatao mo yun eh. Di ba? Lalong-lalo na naglilingkod ka sa bayan. Hindi basta-basta yon. Ngayon, kung gusto mong lumabas talaga na sinungaling yung tao na nagpaparatang sa iyo nun, kailangan patunayan mo talaga. No? Ipaliwanag mo, sabihin mo kung ano man yung nagiging hamon nila sa iyo, drug test or what, gawin mo. 'Di ba? Para matahimik sila. Ngayon, kapag ikaw ay naging negative sa 5 pagpapadrug testan, syempre, sino ba ang mapapahiya kundi yung mga taong nagbibintang sa iyo? Pero kung patuloy lang na iiwasan, syempre, magsasalita lang na, oh, ganto-ganto ka. Tapos ikaw, hindi, ganto yan eh. 'Di ba? Ganun lang. Parang sumasagot ka lang. Is ibig sabihin, hindi maniniwala yung mga tao sa iyo basta-basta. Kasi yung hinihingi nilang pruweba is hindi mo pa naibibigay. 'Di ba? Kung gusto mo talaga na yung mga nagbibintang sa iyo mapahiya, kailangan patunayan mo sa sarili mo. Ipakita mo sa kanila na nagkakamali sila. Pero hangga't hindi pinapatunayan yon na malinis, eto, malinis ako, wala. Patuloy pa rin yung mga magiging ganyang komento, ganyang panunukso, ganyan. Hindi matitigil yan. 'Di ba? ng maituturo. Ang problema ngayon, wala silang maituro. Dahil ang humihingi ng explanation, taong bayan mismo. Oo. Kaya para sa akin, Kaya nga kailangan, pag politiko ka kanino ka ba magpapaliwanag? Siyempre sa taong bayan. Kung sino yung mga taong nagluklok sa'yo, sa kanila ka magpapaliwanag. Sa kanila mo sasabihin. ang ganda ng pananahimik ni BP Sara. Oo, tahimik nga ngayon, no? Kasi pag nagsalita si BP Sara, may papasa pa sa kanya eh. Sabi nga ni BP Sara siguro ngayon, no? Hay sa wakas. At natahimik din sila. No, natahimik din. Nagkaroon ng peace of mind si BP Sara ngayon. Siyempre, pahinga muna eh. Pahinga muna sila sa pang-aano nila kay BP Sara eh. Oh, baka mamaya pagkatapos ng eleksyon, susunod-sunurin na nila si BP Sara niyan. Siyempre, magto-2028 na. Ibig sabihin nun, pipigilan nila yan. Kailangan mapigilan namin yan. Diba? Hindi kailangan makaano sa 2028 yan. Pag nakaano sa 2028 yan, yari kami lahat.
magkakaroon ng excuses na naman itong mga lintik na to katulad ni Ortega na tinatry ipasa kay BP Sara yung mga scammer dyan. Yung mga ba-scammer na yan. Ipapasa kay BP Sara. Trinay niya na nga ipasa eh. Kaya lang walang bumibili. Walang naniniwala eh. So tamang manahimik si BP Sara. Pag nagsalita siya dyan, ayan. Yes. Instead na magpapaliwanag itong mga lintik na mga irresponsable na ito, babakbakan si BP Sara. Oo. Again, Magkakaroon sila ng butas para mailayo dun sa issue. Oras na magsalita si VP Sara. Kaya maganda yung tahimik lang si VP Sara. sagot ng presidente. Instead na nagpaliwanag sa bangag, fentanyl. Diba? So tama yan, manahimik ka na lang BP Sara. Oo. Kami ang maniningil. Taumban. Kayo po, mga nanonood po, kayong titigil sa paniningil. Niloloko tayo na itong mga ito. Gusto na talaga nilang palusutan ito. So, Right. huwag kayong titigil sa kakaingay ninyo. May dapat managot dito. Huwag nating hayaan. Isipin mo, ha? Marami tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Pati dating mga dilawang kumakampi sa kanila, ngayon ay sinisingil din sila. Aba? Kita mo, tahimik? Hindi makapagsalita si Martin, napipi. Saldi ko, napipi. Ang daming napipi. Ano nga, nag-resign eh, no? So, huling tanong. Kayo ba ay kasama namin na hindi titigil sa pag-iingay patungkol dito? Kaya ako, di ko tinatantanan to. Hindi ko talaga tatantanan to. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Malacanang Watch 2024. At syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.